Sa eksklusibong panayam ng Newsreel TV kay Apo Aniway Baylon, inilahad niya ang kanyang mga pangarap para sa mamamayan ng Candaba, Pampanga. Si Apo Aniway Baylon ay isang simpleng babae at isang simpleng may bahay ni iginagalang Engineer Danilo Baylon. Ngunit nang dumaloy sa kanyang katawan ang banal na Espiritu Santo ay ang simpleng babae ay marunong na ngayong dumaldal para palaganapin ang salita ng nasa itaas. Kaya't ating alamin, sino nga ba si Apo Aniway Baylon? Bakit sa kabila ng maayos na antas ng kanyang pamumuhay ay binalak niya na pasukin muli ang magulong mundo ng politika? Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na si Apo Aniway Baylon ay ang Vice President ng Danway Missionaries, kaya't hindi maitatanggi na bukal sa kanilang loob na ipamigay ang kanilang mga biyaya sa mga mamamayan ng Candaba at maging sa buong lugar na kanilang nalibot na. Hindi sila tumatakbo para hangarin ang kapangyarihan. Tumatakbo sila para mas palawigin pa ang kanilang pagtugon ng tulong ng dobleng aksyon at solusyon sa buong lalawigan at maging sa Candaba, Pampanga. Kung sakali po na ipagkaloob po ng nasa itaas na kayo po ay manungkulan sa Candaba, Pampanga, may plano din po ba kayong magtayo ng sariling ospital sa Candaba? Meron ng existing na hospital dyan eh. Ano nga lang, infirmary. Siguro pagka tayo ay nanalo, baka pwede na nating gawing level 1 yung hospital na lang. Pagpapatuloy kasi andyan na eh, binigyan na sila ng pondo na magpagawa ng hospital eh. Lalo na may bagong gawa. Kaya lang, hollow block pa lang. Sa loob ng 3 taon, hollow block pa lang na magkakapatong yung nagagawa nila. Kaya hindi maliwanag, wala pang linaw. Kaya siguro iyon yung ipagpapatuloy kung makakakopa rin tayo ng pondo mula sa Department of Health. Yun ang gagawin natin. Gagawing level 1 yung infirmary sa Candaba. Mayor, magkakaroon din po ba kayo ng mga libreng gamot at mga medisina para po sa mga taga-Candaba? Magkakaroon kasi nung mayor yung asawa ko noon, 200 million lang ang pondo pero ang daming gamot na naka-stack sa mga center. Kaya sigurado mag-asahan ng mga Candabeño na magkakaroon tayo ng libreng gamot. At kung kukulangin pa rin yun, gawa naman namin yan kahit hindi kami wala kami sa posisyon, nakakatulong kami sa mga may sakit sa pagpapagamot nila. Ano naman po yung plano nyo para sa mga lugar na binabaha dito po sa Candaba? Ang Candaba kasi catch basin yan talaga, laging binabaha sa panahon ng tagulan. Kaya yung mga lugar na bahain, talagang ang bahay nila naka-ready na sa pagdating ng malaking baha. At meron silang mga bangka sa bahay. Gusto rin nila yon dahil nagiging rin yan ang pinagkakakitaan nila. Nakakapangisda sila. Pero siguro ang kailangan na lang nating ihanda sa panahon ng pagbaha, nandyan na yung ayuda para doon sa mga pamilya na hindi makapaghahanap buhay. Ano po yung mga livelihood program na para po sa mga solo parents at para naman po sa mga mahihirap na mamamayan? Ano po yung plano niyo po sa kanila? Marami tayong pwedeng ibigay na pangkabuhayan sa kanila, sa mga mahihirap, sa mga solo parent. Nung mayor po ang aking asawa, natatandaan ko, sumasama ako para turuan yung mga kababaihan sa pananahi, paggawa ng mga peanut butter, paggawa ng mga basahan, at nagbibigay din kami ng card noon para makapagbenta yung mga kababayan natin. Yung nego card, ayan, iba-iba yung mga paninda nila. Sa liderato niyo po, ma'am, meron po ba kayong plano na magpagawa pa ng iba pang infrastruktura katulad po ng iba pang mga negosyo para sa mga mahihirap na mamamayan? Infrastruktura, oo naman kasi malaki, may pondo rin ang ang munisipyo diyan. At kung ang nanunungkulan ay hindi kurap, alam mo, papasok din yung iba't ibang negosyo sa bayan mo na magiging dahilan para marami kang bigyan ng hanap buhay.
Sa totoo lang, kahit kami, pwede kami magtayo ng sariling naming negosyo sa Candaba. Kung makikita namin na talagang kulang yung pumapasok na negosyante, pwede kaming maglagay ng sarili naming negosyo sa Candaba na sa pagpapagawa pa lang ng mga planta, kailangan na ng maraming trabahador doon. Tapos pag natapos pa rin yun, kailangan pa rin ng trabahador doon. Kaya madali lang yan para sa amin siguro. Ano naman po yung plano nyo para po sa mga nasa out of school youth na mga kabataan po? Out of school youth, yung mga gustong mag-aral na walang kakayanan, madadagdagan po ang ating mga scholar. Kung noon sa panahon ni Mayor Bailo noon, 10,000 ang scholars, nakakakuha sila ng 10,000 each ang mga bata. Siguro, nadoble ang pondo, dati 200 million, naging 400 million. Pwede pa nating dagdagan ng scholars ng mahigit sa 10,000, pwede pa. At mas, yung hindi naman, kasi ang mga bata, iba-iba ng talento ang kaloob ng Panginoon dyan eh. Merong matatalino na kailangan mong suportahan sa pag-aaral. Meron naman na magagaling sa sports, kailangan mo naman din, kailangan mo rin silang suportahan sa mga paliga, sa mga barangay. Yan, suportahan natin mga kabataan dyan. Kung ano yung talent na ibinigay sa kanila ng Diyos, andyan tayo para suportahan sila. Mensahe po para sa mga mamamayan ng Candaba. Ang mensahe ko po para sa aming mga kabayan, sa mga Candabenyo, ang laban po namin na ito, kaya hindi para sa aming sarili. Sabi ko nga, lumalaban kami hindi upang maghangad ng kapangyarihan, dahil nakilala na namin ang tunay na makapangyarihan. Ang Diyos na sa atin ay nagbigay ng buhay. At lumalaban po kami, hindi po kami yung mga politiko na pagka nanalo, meron na silang porsyento sa mga proyekto na ibinababa mula sa nasyonal, sila pa mismo ang mga kontratista. Kaya asahan po ninyo na kung kami ng aming team ang mananalo sa Candaba, na pagkakatiwalaan ninyo ng 400 million na pondo ng Candabenyo, ito po ay asahan ninyo na magagamit namin sa bawat pangangailangan ng mga taga-Candaba. Kaya hinihingi po namin ang inyong suporta. Isang araw nyo lamang po kaming ipaglalaban at 3 taon po namin kayong paglilingkuran ng buong katapatan at may malasakit at pagmamahal. Maraming salamat po. Ako, si Ronald Esney, nag-uulat mula sa Newsreel TV, your daily dose of reliable news right at your fingertips.